The following message is from the Sunday service of JIL Ubalt. We hope that you'll be encouraged. Praise the Lord. Glory to God. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po'y natutuwa at nagagalak na narito po ako ngayon. I know it's not an accident that God brought me here. I can sense in my spirit that something good is going to happen in this place. I can sense in my spirit that this day is a day to be remembered in the history of JIL Ubalt. I just want to introduce myself. I'm Brother Raul. I'm a farmer from Salingogon, Minalabak, Camarines Sur. I'm a Bicolano. And presently, I am assigned in Cambodia. Gusto ko lamang pong magbigay ng kaunting, para magkakilanlan po tayo. Ako po ay nanggaling sa isang katolikong pamilya. Napaka-devoted po ng mga parents ko. And napakalupit din po ng tatay ko. I am a battered child. Isang beses na ho akong nagpakamatay, subalit may plano ang Diyos kung bakit po ako nabuhay. Dahil po sa sobrang kalupitan ng tatay ko, pinangarap ko po na mawala na sa mundo. Sobrang magpalo ho, kaunting bagay na pagkakamali, lalatigo 500 kasi masakit talaga pag latigo 50 siguro, kaya ko pa. Pero dahil sa kalupitan niya po ay isang araw, may kapatid pa akong epileptic at nag-ano po kami nag-i-store po kami ng maraming sleeping tablets. And during one time ho talaga na alam ko wala akong kasalanan pero pinalo ho ako. Sabi ko, mawawalan kayo ng poging anak. Sabi ko, joke lang po ito. So, sabi ko po sa sarili ko, mas magandang mawala na. So, I took 4 to 6 tablets at ininom ko po yun. Salamat sa Diyos, ang nakuha ko ho ay hindi yung sleeping tablets, kundi yung Diatabs na katabi. Amen? No, ako po'y nakakilala sa Panginoon kasi po ako po ay isa pong, grabe ho, ang galit na galit ho ako noon sa mga born-again Christians. Nung ako po'y nag-graduate ng college, nag-OJT po ako dito sa Manila, dyan po sa Balintawak. Yung katabing-katabi po naming bahay, mayroon pong gawain every Sunday. Imbis na gusto po naming matulog, ang ingay ho nila, may drums. Di ho ba talagang maingay ho tayo? Ano po? Ang nangyari po ay, pumunta pa ako dun sa malayo, kumukuha po ako ng bato at binabato ko po yun. Hindi ko po alam, niloob po ng Diyos na mapunta ako sa Taiwan. At sa panahon po na ako po ay nalulumbay doon, first time kong mawalay sa pamilya, first time kong mag-abroad, yun po ang ginamit ng Diyos. Inaway ho ako ng kasama ko sa trabaho na matanda ho sa akin. At takot na takot ho ako. Lumuhod ho ako sa Diyos at sabi ko, Lord, iligtas mo ako, baka patayin ako nito. Kasi pag nalalasing ho yun, yung mga ganyan hong klase ng electric fan, tumba ho lahat yan. Suntukan sila sa loob ng dormitory ho namin. Ganun ho kagulo. And yung po ang ginamit ng Diyos upang mapalapit ako sa Kanya. May mga Bible studies ho doon. At ako po'y nakarinig ng salita ng Diyos. I was so amazed when I hear those worship songs. Kasi po music lover po ako. Yung mga kanta po na yun, nagre-rema ho sa akin at hinahanap-hanap ko po yung mga songs doon sa Bible studies. And eventually, I got born again. And after 2 years, doon po sa process na yun sa 2 years, may isa hong hindi ako makakalimutan na instance ng buhay ko. Nasa prayer meeting ho kami. Huwag niyo hong kakalimutan yung mga prayer meetings. Doon ho ako tinawag ng Diyos. Nananalangin ho kami, bumuhos ho ang kapangyarihan ng Diyos. We all speak in tongues. And the Lord gave me a vision of a pulpit in a Bible. And the still small voice of the Holy Spirit was speaking to me. You will stand in that pulpit and I will use you. That Bible is yours. And that pulpit is yours. I was crying and crying. Tapos na ho lahat ng mga kasama ko sa church na mag-prayer meeting. Ako nasa isang sulok. And the pastor told me, sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, Pastor, I see a vision. And it was a pulpit and a Bible. And the Lord is telling me that I will be used by Him. Sabi ko, 1 year old pa lang po ako. How can I do it? So that is the reason. Kundi bata pa talaga ho akong Kristiyano. And sabi ng pastor po namin, just keep on serving the Lord and it will come to pass. At ito po ang nangyari after 2 years in the ministry. Nakita ko po ang pagkilos ng Diyos na isa pong instance ng buhay po namin. Yung wife ko po, isa po siyang area manager sa Ama Computer na
nagtatrabaho po siya dito, pinapunta ko po siya doon kasi po nakakilala nga ako sa Panginoon. I was so excited na ang buong pamilya po namin ay maligtas. So wala pa ho kaming anak, 5 years ho kaming walang anak. Ang wife ko po ay naging pastora bago po ako. Worship leader ho ako. At na-aksidente ho yung wife ko. Hindi ko po alam kung meron ho sa inyo nakarinig noon na pinag-pray sa PUP. Ang wife ko po ay lumabas ang dila hanggang dito. Na-deform ho yung utak kasi magtuturo ho siya sa Sunday service. Ay nabangga ho yung kanilang kotseng sinasakyan. Nagpipray ho sila during that time. At grabe ho, 3 nights ho walang malay. Nung tiningnan ko ho siya doon sa emergency room, hindi na ho halos masundan yung hininga at puro dugo yung lumalabas doon sa mga tubo. Lahat ho tubo, nagpumirman ho ako ng waiver and then binutasan ho dito at nilagyan ng tubo. 3 nights ho walang malay. At sa mga panahon po na yon, kinausap po ako ng Diyos. Wala ho akong magawa kundi, Lord, sabi ko, spare the life of my wife and we will serve you. Yun po yung panalangin ko sa Diyos. And that's the reason why I'm here. Ano man po ang naranasan ko sa ministry, yun po yung nagpapalakas sa akin. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. I was assigned, I've been a pastor in Taiwan for almost 8 years. Nag-full-time ako sa ministry 2008. Dahil po ito po yung purpose ng buhay ko. Naalaman ko po sa Diyos na this is the reason why I'm lived. Dapat to na nakikita po natin na dapat alam po natin yung purpose natin kung ba tayo nabubuhay. Amen po ba? So binuhay ako ng Diyos sapagkat may kadahilanan siya. Narito ginagamit po ako ng Panginoon. Hindi na po ako makabalik sa Taiwan when I accepted yung pong full-time ministry, hindi na po ako nakabalik sa Taiwan. So tinurn over po kami sa Hong Kong, hindi ko po alam, ang plano ng Diyos ay pinadala po ako sa Cambodia sa pagmimisyon. First time po na nangyari na nagpadala ang JIL ng isang pastor na wala akong contact person at ako po yun. Pagdating ko po doon, kasama ko po si Kuya Bart Itong ng JIL Hong Kong. 5 araw lang ho, kasama na ho doon yung spiritual mapping, maghahanap ho ng bahay, at maghahanap ng contact person. 3 days na ho kami nag-iikot sa Phnom Penh, wala ho kaming makitang Pilipino. May nakita po kaming church, pero wala hong Pilipino. On the 3rd day, doon ho sa malapit sa hotel na tinuluyan po namin, may isa hong bumaba sa tuktok, parang tricycle ho sa atin. Nadulas ho ang sabi niya, ay kabayo, purihin ang Diyos. Pilipino ho kayo ate? Oo, Pilipino ako, sabi niya. Tuwang-tuwa ho kami. Talagang kung hindi dahil doon sa nadulas siya, hindi, kasi pare-parehas lang halos ng mukha ho natin ang mga Cambodians. So, tuwang-tuwa ho ako, may contact person na ang JIL Cambodia. Palakpakan po natin ang Panginoon. The next Sunday, ako po ay mag-church. Tumawag ako sa kanya. Yun lang po yung pagkakataon na mag-usap. Sabi ko, ate, pwede ho bang malaman kung may Christian church dito sa Cambodia? Tapos sabi niya, Christian ka? Christian din ako. Sumama ka na sa akin. Amen? Ganun ho kabuti ang Diyos. Binigyan niya ako ng tao at dadalhin niya ako sa simbahan din. So doon ho sa simbahan, sa International Christian Assembly, doon ko na ho na-met yung unang-unang tao na naging contact person ng JIL Cambodia. God is a God of miracles. Amen. Yun hong contact person doon, hindi pa ho Kristiyano. Unang-una ko pong punta sa bahay nila ay inuman, birthday niya. Si pastor, nasa loob ng bahay, nagluluto ng pulutan. Habang niluluto ko po yung pulutan, pinagpipray ko, Lord, lahat ng titikim nito, mabuborn again in Jesus' name. Alam niyo po nangyari? Yung tao na yon na nag-invite sa akin doon, pinipilito nila ako. Sabi ko, hindi talaga ako uminom, pasensya na. So, nakita po nila na talagang firm yung decision ko, hindi na po nila ako pinilit. At siya po rin, after several days of meeting, siya na rin po nagsabi, di ba Brad, gusto mo mag-Bible study at ma-meet yung maraming Pilipino? Marami akong kabarkada. Yun po talagang yung tao na yung na-contact person, parang langgam. Pagka may nakasalubong ho yun, hihinto, makikipagkwentuhan, at ang dami niya ho talagang kaibigan. So, ang nangyari po, siya na mismo ang nag-open sa akin, pwede niyo na ho itong gamiting bahay na to na para sa Bible study. Hallelujah! Praise the Lord. God is directing me para ho mabuo. In 3 months time ho, nagkaroon ng Bible study.
And after 3 months, nagkaroon na ho ng Sunday service. At ganun po ang story. Wala hong contact person, pero ang Diyos ang ano. Ngayon ho, may 3 na hong services ngayon. Purihin ang Panginoon. At hindi ho naging madali. Sa 3 months ko po doon naranasan ko, 5 araw wala hong pagkain kasi hindi na ho ako napadalahan. Accidentally, hindi ho ako napadalahan ng allowance ng Hong Kong. At sabi ko, parang testing ulit ata ito Hindi ko po alam, niloob ng Diyos yun para i-test yung calling ko on whether I will give up or not. Every day ho, umiikot ho ako. Kung makita niyo ho ako noon, para ho akong uling sa itim. Talagang umiikot ho ako para manghanap ng mga Pilipino. At marami hong himala ang ginawa ng Diyos para ipakilala ang kanyang gawain. Meron ng Filipino store doon, Philmart, at meron silang raffle. Tingnan niyo ho ang gawa ng Diyos. Mayroon ho akong siguro 4 o 5 tickets yun na pag bumibili ka, bibigyan. Ay doon ako nagtatambay lagi para maging kaibigan mo sila. Bibili ho ako doon at makikipagkwentuhan. Hanapin ko yung mga Pilipino. Nakaipon ho ako ng 5 ticket. At nung mag-raffle ho, number 1, nakuha ko ho, motor. Hindi na ho ako nagbabike. May motor na ako galing sa Diyos. Amen. Hindi lang ho yun. Nilagay ho doon sa store yung mga winners. Nakalagay doon, Pastor Raul Belica, JIL Cambodia. Prinomote ng Diyos ng libre ang JIL Cambodia. The best clap offering of praise po sa ating buhay na Diyos. They were so surprised now. We are the fastest growing Filipino church. Hindi lamang po talaga Filipino kasi may mga attendees ho tayong Nigerians, mga Kenyans, lahat ho international. And ang direksyon ho ng Diyos sa atin ngayong taon, this will be the year of great miracles doon po sa Cambodia. Nagagamitin ng Diyos yung signs, wonders, and miracles to attract people para po madala sila sa paan ng Panginoon. And please pray for JIL Cambodia every time the Lord allows you to remember. Amen? Narinig ko rin po kanina na marami hong gustong mag-mission doon. Bukas ho ang aming 2 kamay para tanggapin kayo doon. Marami ho doon mga teachers, factory workers ng garments, and they are earning 500 to 3,000 USD. Yun po yung mga range ng salary po nila, mga teachers. Lahat po na nangyari ay gawa po ng Panginoon. Ako po ay isang magsasaka, taga-kopra, taga-ano ng abaka, taga-tanim ng palay, pastol ng kalabaw. Hindi ko po akalain na dadalhin ako ng Panginoon doon. At pagkatapos ng mga doctor of education, ang mga tuturuan ko. Purihin ang Panginoon. Talaga pong sa habag at biyaya lamang po ng Diyos. Amen po ba? So ito po yung ang kalagayan po natin at gusto ko pong every time the Lord impressed in your heart to pray for Cambodia, ipag-pray po natin. Napakalaki po ng pinagagawa ng Diyos. Magkakaroon ho tayo ngayon doon ng pagbalik ko. I am praying that God will allow us to be registered, ang church po ng JIL, and then magkakaroon po ng iCare Cambodia, magkakaroon po ng JIL International School doon po sa Cambodia. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po mga Kristiyano, talagang kinakailangan lamang po natin na sumunod sa Panginoon. Mamuhay po tayo ng malinis at may kabanalan sapagkat ang Diyos po natin ay tapat. Hindi ko po akalain na ang buhay ko pong ito na dati ay talaga pong hindi ho ako makaharap sa katulad nitong crowd. Pag may pumunta pong tao sa bahay, ako po'y tatakbo sa room namin para magtago dahil po sa sobrang mahihain. Pero po ngayon, purihin ang Diyos, walang hiya na po ako ngayon. Amen. 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22. Please open your Bible with me. And Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Hebrews chapter 10, verse 26. These are the verses that I want to read to you before we discuss the topic about what happens when a Christian deliberately sins. So 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22. And when people escape from the wickedness of the world by knowing our Lord and Savior, Jesus Christ, and then get tangled up, enslaved by sin again, they are worse than before. It would be better if they had never known the way to righteousness than to know and then reject the command they were given to live a holy life. Verse 22, they prove the truth of this proverb, a dog returns to its vomit,
And another says, a waspy return to the mud. In Hebrews chapter 4, verse 6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they will fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. And in Hebrews chapter 10, verse 26, and this will be the last verse that I'm going to read. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received the knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover this sin. Shall we bow down our heads? Our gracious and loving Heavenly Father, we just want to ask your guidance, because apart from you, we can do nothing. I pray that you continue to prepare the hearts of your people, that you may continue to implant every truth of your word into our hearts in the mighty name of Jesus. Father God, continue to be a real teacher. And I pray that you will continue, Lord, to bless each one of us. You will continue to minister unto us, Lord. And I pray that signs, wonders, and miracles will follow after the preaching of your word in the name of Jesus. And by the power of your Holy Spirit, Lord, we are in the spirit of expectancy that something good is going to happen in this place. In Jesus' name. Father God, take full control of everything. Help me to be so yielded unto the leading of your Spirit. In Jesus' name, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So makita po natin sa mga verses po na to, since the Christian is secure in Christ after he accepted or she accepted the Lord Jesus Christ, kapag tinanggap po natin ang Panginoon. Kasi meron po ba ngayon lang nakapunta or naka-attend sa ganitong gawain? So, we all know na kapag po tinanggap po natin si Jesus as our personal Lord and Savior, na doon po yung security natin. We all saved, we have eternal life. Kaya lang po, ang question po doon, kasi every time ho na magkakasala ho tayo, ano ba yung nangyayari sa atin? We cannot deny the fact that we are still in flesh. And because of that, we are all susceptible to sin every day. Amen po ba doon? Lahat ho tayo ay may pagkakataon at talagang makagawa ng pagkakamali. We are still in flesh. So, I just want to define what is sin before I continue. What is sin? Sin is transgression, evil, a violation of an accepted moral law, a characteristics of old nature, which is flesh. It is hopelessly incurable disease of the soul originated from Satan. So ang kasalanan po, nag-originate po ito kay Satan doon sa Isaiah chapter 14, verses 12 to 14. So remember that it is so important that it was repeatedly discussed or seen in the Bible 346 times in the Old Testament and 127 times in the New Testament. This is how important the word sin is. So makita po natin, it entered the world through one man, si Adam po, doon po sa Garden of Eden. Romans chapter 5 verse 12, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. Nag-originate po kay Satan, and then Satan deceived Adam and Eve, at doon po nagmula yung kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala, wala hong nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. And I want to give examples of these sins in the Bible. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Are you still following me? 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. And in Romans chapter 1, verse 20 to 31, it says here, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They gossip, slanders, God-haters, insolent, arrogant, and boastful.
They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they do not only continue to do this very thing, but also approve of those practice them. So these are examples of sins na pwede po nating magawa, pwede po nating gawin. So I am warning you, we need to have the right idea, yung kaalaman po kung ano po yung mga kasalanan na pwede po nating magawa para po ma-warningan, sapagkat lahat po nun ay talagang magdudulot po ng problema. So, hindi po nagbabago, tayo po ay anak ng Diyos. Can I hear an amen to that? When a Christian sin, relationship is not altered, position is not altered, but fellowship is broken. Para hong, halimbawa ho sa isang anak, ako halimbawa, may ginawa ho akong kalokohan sa aking pamilya, sa aking tatay at nanay, yung pagiging anak ko ho ay hindi mababago ang posisyon po na yon. Pero ho yung fellowship, marahil ho, galit na galit ho ang tatay ko at ang nanay ko sa akin, ayaw ko nang makikita ni anino mo. Yung fellowship ho na dating nag-i-enjoy, nawawala po yun because of sin. Are you still following me? And I want to give you an example in the life of David. Lahat po tayo ay alam po natin ang buhay ni David. Si David ho ay he's a man after God's own heart. He's a great man of God. Alam po natin na grabe ho ang kanyang mga ginawa. He was chosen by God to be the king of Israel. Inanoint po siya ng Diyos at marami hong miracles ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At makita po natin sa kanya pong Psalms, sa Psalms chapter 51, 8 ways in which sin can affect the Christian. Tandaan po natin na hindi po nawawala ang pagiging anak natin ng Diyos. This is the word of the Lord that I want you to know this morning. We are declaring that this year is the year for us to prepare the way of the Lord. And holiness is one of the key factors that we need to do, that we need to live a holy life para po anumang oras, anumang panahon dumating ang Panginoon, handa po tayo kapag namumuhay po tayo sa kabanalan. Are you still with me? Purihin po ang Panginoon. So in the life of David, ang kasalanan po, dapat ho kasi tayo po mga Kristiyano, talagang wag na ho nating subukan. Kasi every time we enter into sin, nare-renew po yung habit of sinning. At kapag ho hindi po tayo naging aware dito, marirenew ho ang habit until such time na tayo po ay magiging matigas na at hindi na po tayo nakukonvict. Yung naging bato na ho tayo sa kasalanan, kahit na humali ang ginagawa ho natin, wala na hong conviction. At wag po tayong papayag na ganun bilang mga Kristiyano. So sin can make us feel unclean. In verse 2, 7, and verse 10 ng Psalms chapter 51, it says here, "Wash away all my iniquity and cleanse me from my sins," says David. "Cleanse me with hyssop," dun sa verse 7, "and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow." And verse 10 says, "Create in me a pure heart, O God." So David, who refused for a long time to acknowledge and confess his sinfulness, alam po natin ang nangyari sa kanya. Supposed to be ay nasa labanan po siya, subalit nag-decide po siya na umuwi sa kanyang palasyo. At doon po sa palasyo, habang nagpapahinga po siya sa kanyang balkonahe, nakita niya po si Bathsheba na naliligo. At yun po, nanganak yung kasalanan, yung pagpapahinga po sa labanan. We are all in war every day. We need to pray every day. Can I hear an amen to that? Kapag ka nagpahinga po tayo, ang tendency ho ay talagang mapapasok ho tayo ng kaaway. Nagpahinga po si David at nung pumunta ho siya doon sa kanyang palasyo na dapat ay nasa labanan siya, nakita niya po doon si Bathsheba, and this history goes on and on, na na-deceive ho siya, spirit of lust, pagkatapos po immorality, and then pinapatay niya po yung asawa ni Bathsheba. Grabe ho, yung kasalanan. So ito po yung nangyari sa kanya pong buhay. Nais niya pong malinis doon. Ni-rebuke ho siya ni Prophet Nathan, at ang nakakatuwa po doon talagang right there and there when God rebuked him of his sin, ay talaga pong immediately there and there nag-repent ho si David. Ito po yung lesson. So, the sin that we do or we did can make us unclean. And then also number 2, secondly, sin can fill our minds.
In verse 3, sabi po doon, "For I know my transgression and my sin is always before me." David could not escape his sin. It's always prominent in his thoughts. Wala akong kapayapaan. Kapag nakagawa ho tayo ng pagkakamali sa harapan ng Panginoon, napakahirap ho. And then thirdly, sin can sting our conscience. Verse 4 and 9, we notice that David saw his own guilt and could make no righteous appeal against it. So, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Hide my face from my sins and blot out all my iniquity. Remember that sin can sting our conscience. So number 4, I'll make it fast. Sin can make us depressed. Sa atin po kapag may kasalanan po tayong nagawa, gusto po natin yung laging mag-isa lang tayo, depressed ho tayo, malungkot ho ang buhay natin. Hindi katulad na kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu Santo, lahat ng oras ng buhay po natin masaya, masigla. Can I hear an amen to that? So because of sin, David has lost his joy. Sabi po niya sa verse 8, "Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice." Grabe ho. Yung naidulot ng kasalanan sa buhay ni David. He considered his bones were crushed because of that sin. So because of his sin, David has lost the joy. The mind of this David, who wrote countless psalms of songs and praise, was now filled with sorrows. So tandaan po natin, sin can cause us to be depressed. And depression sometimes can cause us to experience physical sickness and disease without we knowing it. So minsan ho, one time ho, talagang may pinag-pray ho kami doon sa Cavite at yung matanda ho na yun, nung sinabi ho namin na magpatawad ho muna kayo bago ho namin kayo maipag-pray at ma-release ang healing anointing ng Diyos. So grabe ho yung bitterness. Grabe ho yung nararanasan niyang depression, kinalimutan siya ng kanyang mga anak, pagkatapos daw na pag-aralin, ganito, ganyan. So naroon po, nagdudulot ho ng physical sickness. So number 6, sin can sour our spirit. Verse 10, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." So David was conscious of the fact that his spirit was all wrong. Ito yung napakahalaga po. Dapat instantly, if the Lord convicts us, hindi po mangyayari na nasa atin ang banal na spirito at hindi po tayo i-convict ng ating mga kasalanan ginagawa. Amen po ba doon? Mararanasan po natin yung conviction. And if the Lord will convict us there and there immediately, dapat po mag-response ho tayo, mag-repent ho tayo. So, sin can destroy the assurance of God's presence in our hearts. Verse 11, "Do not cast me from thy presence or take your Holy Spirit on me." Sabi po doon sa song, "Cast me not away from thy presence, so, and take not thy Holy Spirit from me." Ang mahirap pong mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, ayun pong mawala ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Ito po yung pinakamahalaga. Wala hong saysay ang buhay natin bilang Kristiyano kung wala na ho ang presensya ng Diyos. Can I hear an amen to that? Ingatan po natin ang buhay po natin. And then, number 8, sin can seal our lips. Dati ho, napakainit nyo mag-share ng gospel. Napakainit po nating magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa mga nakapaligid po sa atin. But if we have done wrong things in the eyes of God, we have committed sin against the Lord, nagiging pipi ho tayo na patuloy na ibigay, mag-witness ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. So I want to ask these questions before I continue. Dito po sa Psalms chapter 51, may mga questions, so dito na gusto akong bigyan ng diin. When was the last time we shared with someone about the goodness of God in our lives? Dahil po sa ginawa po nating ito, nakakilala yung isang tao. When was the last time? I just hope and pray that the Lord will give us this opportunity na examinin po natin ang ating sarili. Do we have anything to share sa mga nakapaligid po sa atin? Mga testimony po natin. Himala ng Diyos na ginawa sa buhay po natin.
Kapag ka po tayo ay namumuhay ng maayos, natural ho yung mga himala, natural ho yung mabubuting bagay na patuloy po nating mararanasan sapagkat produkto ho yun ng pagiging anak natin ng Panginoon. Isa nga pong the best clap of praise sa ating buhay na Diyos. The next question is, are we full of praise and joy, or we have lost our song, or even the dance that we are doing in the presence of God? Examinin lang ho natin. Gawin ho nating salamin ang salita ng Diyos ngayon sa umagang ito. Kasi ito yung mga indicators on whether there's something wrong in us. Is our conscience free from guilt? Is our heart clean, or it is dirty and polluted? Do we have assurance of God's presence and empowering in our lives? So kung meron ho mga problema po sa atin, ano po ba yung dapat nating gawin? Unang-una, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great and compassion, blot out my transgression. Ito po yung prayer ni David at ito po yung dapat na prayer din po natin. Remember that our God is merciful God. He's a merciful God. He's full of mercy that every time ho na may magawa ho tayong pagkukulang at manumbalik tayo sa Kanya, kapag ka ho nagsisiho tayo ng totohanan sa ating puso, napakayaman ng habag at biyaya ng Diyos. He's a God of so many chances. Kapag ka nagkamali ho tayo, ako ho, kung hindi ho mahabagin ng Diyos, matagal na ho ako nawala sa ministeryong ito. Subalit ho dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, na doon ho nakapagpatuloy ho tayo. We can ask for grace in the loving kindness and compassion of God every time we commit mistakes. So naranasan po ito ni David that when Prophet Nathan, whom God sent to rebuke David, he immediately, doon po sa 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 7, makita po natin doon kung ano ang nangyari, na talaga pong immediately nagrepent ho si David sa kanya pong kasalanan. Secondly, we must confess our sin fully and frankly to the Lord. Lahat ho ng ginawa ho natin, wala naman ho tayong maililihim sa Panginoon. Our God is an omnipresent God. Everywhere we go, nadoon po ang Diyos. So ano ho ang maililihim natin sa Kanya? Amen? Sabihin man po natin na wala namang nakakita sa akin. Ang Diyos ho natin, kitang-kita ho tayo saan man tayo magtago. It is so impossible na mangyari po yun. Kaya napaka-imposible na makakapagtago po tayo sa Panginoon. Amen? Nandiyan ho ba tayo? So, next, we must seek to surrender completely to the Holy Spirit of God. Christian life is a life in the Spirit. Are you still following me? Christian life is a life that is lived in the Spirit. Kapag ka ho tayo nakagawa ng kasalanan, nagigribo ho yung banal na Espiritu, nabibigyan ho ng kalungkutan. At kapag ka ho nalungkot ang banal na Espiritu, hindi ho siya makakakilos sa buhay po natin. Although in Ephesians chapter 4 verse 30, we are told we have been sealed by the Spirit of God until the day of redemption. And God promised in John chapter 14 verse 16 that the Spirit of God will be with us till the end or forever. Makita po natin doon na mababawasan po yung kapangyarihan ng Diyos o maging ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Remember na kapag ka po nag-grieve, hindi po tayo completely nakasurrender ang buhay natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu every day. Yung pong pag-aaral po natin ng Bible, magiging boring. Dati talagang hindi kumpleto ang buhay mo hanggat hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos. Ang panahon na iniukol po natin sa Panginoon magiging boring. We will lose the assurance of being saved. We will not display the fruits of the Spirit. Napakahalaga po. Paano po natin madidistinguish ang isang totoong anak ng Diyos sa hindi totoong anak ng Diyos? Napaka-simple po. Manamit ho yan, magsalita, kumilos. Makikita po natin ang prutas ng Banal na Espiritu. At kapag ka po nakikita po yun po ang magiging kaibahan. Tingnan nga po ninyo ang katabi nyo. Kung may pagkakaiba ho ba sa mga tao sa mundo. Meron ho. Ngumiti lang ho yan. Iba ho ang ngiti ng mga totoong anak ng Diyos. Amen. May glory. Kaya nga ho, ang biruan nga ho, kung gusto mong laging maganda, masigla ang buhay mo,
huwag kang alalayo sa presensya ng Diyos. Bakit ho ang mga lingkod ng Diyos, kahit medyo nagkakaedad na, parang bata pa rin? Yun ho ang sikreto, presensya ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag na huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Doon ay lagi kang maganda at gwapo. Kaya nga ho, marami hong, kahit hindi ka ganda ang lalaki, kapag ka ho nasa presensya ng Diyos yan ang pinakagwapo sapagkat taglay-taglay niya ang glory ng Panginoon. Pumalakpak naman dyan yung mga kalalakihan, no? Hallelujah! If we are carriers of the power of God, iba ho. May shine sa mukha po natin. Naalala niyo po si Moises? Talagang grabe ho ang liwanag ng presensya ng Diyos sa kanyang mukha. So, we will not feel close to God kapag ka po meron ho tayong mga problema. Yun pong in times na mga may trouble ho tayo, kasi kapag ka alam niyo po, kilala niyo ang Diyos niyo, kapag kakilala po natin ang ating Panginoon, may problema man tayo, natural ho kasi may problema eh. Abnormal ang isang tao na walang problema. Kapag may mga problema ho tayo at kaakibat natin or kasama natin ang Banal na Espiritu Santo, wala ho no worries. Ako ho, sabi ko nga ho sa inyo, 4 lang ho kaming pumunta sa Cambodia. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit in me. Pero ho, no worries. Lahat ho, ginawa ng Diyos. Ganon din ho sa buhay po natin. Ano man ho ang pangangailangan natin, mga problema ho natin, talaga hong ang Diyos ang sasagot as long as that we will live according to the will and purpose of God in our lives. So, tandaan po natin, lastly, we must rejoice in the blessing of renewed and fruitful life. Every time ho magkamali ho tayo, kinakailangan hong manumbalik tayo at enjoy muli yung presensya ng Diyos. Marami na hong tao ang lumayo sa Diyos at nagsisi dahil hindi na sila bumalik. Wala naman hong pinakamasarap sa buhay ng tao ang nasa presensya tayo ng Panginoon. Lagi ko hong bibigkasin yan. So, sa buhay po natin, let us all examine. Ang buhay ho natin katulad ng isang kwartong pag pumasok ka, maya-maya magtatapik ka kasi maraming lamok, may mag-iikot-ikot na ipis. Indicator ho yun na kinakailangan po natin maglinis ng kwarto. Kasi ho, yung ipis, yung lamok, yung mga daga na yan, ano po yan eh, mga sensitibong hayop. Ayaw ho nila sa malilinis. Gusto ho nila sa marurumi. Indicator ho yan. Kapag ka malamok na sa kwarto nyo, kapag ka marami na hong ipis, meron na hong mga daga, kinakailangan na ho natin mag-general cleaning. At home na sila sa kwarto nyo. Amen po ba doon? Nandiyan ba ho ba tayo? Yung bunso ko pong anak, napakahiling niya pong pumunta doon sa sa kapitbahay ho namin. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi ho, ang isang bata ho, kasi totoo ho yan eh. Hindi mo ho po pwedeng pikiin ang pagmamahal sa kanila. Kapag ka ho nararamdaman nila sa isang lugar na at home sila, enjoy sila, lagi hong babalik-balikan yan. Sa buhay po natin ganun din. Kapag ka tayo ay malinis, kasi ho tayo, templo ng Banal na Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, templo ka ng Banal na Espiritu. Habag lamang ho ng Diyos na tayo po ay naging templo ng Banal na Espiritu. Kapag ka ho, malinis, wala hong sagabal sa buhay ho natin, ang Banal na Espiritu ho ay mag-i-enjoy sa buhay po natin. Katulad ng anak ko nga po na sinasabi ko sa inyo, bakit ho lagi siyang bumabalik-balik dun sa kapitbahay? Kasi nag-i-enjoy siya. At kapag ka ho nag-i-enjoy ang Banal na Espiritu sa atin, na doon ho, magugulat ka, pagpapala na hindi mo naman inaasahan, bumubuhos po sa ating buhay sapagkat natural ho yun. Dala ng presensya ng Diyos ang anumang pagpapala na kailangan po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kasi ho tayo, we are great pretenders. Amen? Kuminsan, may mga problema ho tayo, may ginagawa tayong kalokohan, we can act. Mga artista ho tayo, magaling ho tayong manamit lang ho tayo ng maayos. Minsan makikita na ang kabanalan. Pero God looks at the heart, not on the outward appearance. Tandaan po natin, bakit ba, Brother Raul, bakit ho ba nung pinalayas ni Jesus yung mga demonyo ay gusto nilang pumunta sa baboy? Kasi ho yung baboy, sanay ho yan sa putik. Kahit na i-brush niyo ho yan at paputiin ng masyadong malinis na malinis, ang tendency ho niya pagkatapos niyo hong
hugasan ay babalik doon sapagkat doon siya at home. Amen po ba? Pag ho tayong ma-at home sa kasalanan, ma-at home po tayo sa kabanalan sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Ito ho ang challenge ko sa bawat isa sa inyo, mga taga-JLU Belt. Marami ho sa inyo tatawagin ng Panginoon sa full-time ministry. Marahil po ang iba sa inyo nagtatanong ngayon, bakit ba ako na born again? Sabihin ko po sa inyo ang totoo, may purpose ho ang Diyos. Hindi ka ho naandyan, nakikinig ng salita ng Diyos ngayon para lamang umupo. May ipagagawa ho ang Diyos sa buhay nyo. Regardless kung anong pinagmulan mo, regardless kung ano ang naranasan mo sa buhay, kung saan ka man nagmula, ang Diyos ang nakakaalam. At ang sabi ko nga po, sa pagpatuloy natin pamumuhay ng may kalinisan, God will continue to reveal to us the purpose why we are existing. Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Para sa atin ho ito. Ngayon ho, nakita na po natin ang mga signs of the times na talagang malapit ang dumating ang Panginoon. Kapag ka ho malinis po tayong namumuhay sa harapan ng Panginoon, wala ho tayong takot. Anytime God will return, handa po tayo at makakasama ho tayo. You've been listening to a Sunday service message from JLU Belt. You may copy and distribute this audio material provided that you do not alter the wording in any way and do not charge any fee. JLU Belt meets every Sunday at 10 a.m. at 4th floor, LPJ Building, 532 Dalupan Street, Sampaloc, Manila, Philippines. For more information, call 736-5559.